Morning mga paps. Ganda ng araw natin ngayon, no? Ang bagyo sa Sabado pa naman daw. Midweek pa lang ngayon. So, teka. Mukhang pwede na natin ayusin to. Okay. Wala magawa eh. So, gagawin ko ngayon itong NMAX na to. Kasi, yung kulay niya sa registro is gunmetal gray. Ito parang silver siya. Hindi matanda. Silver. Okay. So, ang gagawin na lang natin. Sige, ano ba mga pwedeng palitan dito? Ito. Palitan natin yung timba na to. Ay, tabo. Okay, siguro ito. O-order ako ng upuan, seat cover, black na lang para maganda. Order tayo ng side mirror. Itong mga to, pangit na. Naluto na ng araw, nag-fade na sa araw. Palitan natin, palitan din natin yan, palitan natin yan. Ano pa? Meron yata ako na itatabi nito, hanap na lang tayo ng cover yan. Tapos, ano pa ang pwedeng palitan dyan? Pintura. Yun. Ito yata yung gunmetal gray eh. Pa-comment down below kung tama ba. O, ito. Iba kasi kulay eh. O. Paano ito medyo basta ganun. O, basta hanap ako ng paint na gunmetal gray. Magdi-DIY ulit tayo mga paps. Alright, tsaka front shield cover. Yun ang mga gagastusin natin ngayon. So, i-order ko na, but for the meantime, lihain ko na to habang nag-order tapos hanap tayo ng paint. Alright, okay. Tara, gamitin natin tong ating rig. Natamad ako magmotor eh. Para bili tayo ng pintura. Okay. Okay. Gatid muna tayo ng ating anak bago bumili ng pintura. School. Gatid natin sa school itong ating anakis. Okay. So after natin hatid, ito yung school ng aming anak. Daming pine tree pa rin, no, kahit pa paano. Okay. So let's go. Walang pasok. Walang pasok, no? Okay, so alis na tayo. Okay, let's go. Naghatid tayo pero walang pasok kaya bibili na tayong pintura ngayon. Okay, alright. Ganda na araw, Paps. Oh. Sarap maglaban yan. Paps, nakabili na tayo. Dark gray number 17. Yun yung code niya, color code. Ito yung original niya na kulay. Ito kasi parang medyo bronze to eh. Lawan natin. So ito. Malamang sa ibang NMAX to. Medyo bronze yung kulay niya, oh. Ito yung isa medyo malapit, hindi nga lang metallic tong pagka gray niya, pero okay na rin, at least gray para iwas para. Okay, so ngayon lilihain ko muna ng manipis to, tapos tsaka ko kakalasin. Ito, tinanggal ko na yung emblem niya para mas malinis tignan, tsaka ko na lang uli didikit pagka napinturahan. Okay, so liha-liha muna tayo, Paps. Dalawa pala binili ko, sakto na yan. Tapos meron pa naman akong extra dyan, clear coat. Muna tayo, Paps, ng Sipo egg. Nakabili na tayo ng pintura. Hirap pala maghanap ng gunmetal gray na spray paint. So ang ginawa ko yung dark gray na lang, medyo close sa gunmetal gray. Okay, so for the meantime, pagluto muna natin si Neneng Tawad tsaka si ating anakis. Bigyan natin yung anak ko. Sunny side up ako ng itlog ng pugo. Eh nakaliit. Try natin ito isa. Ha? Diba? Lakas ng trip eh, no? Oh. Mas maliwanag eh. Pinuksan natin yung gate natin para mas okay. Okay. So pinasok natin yung Fortuner natin. Yun yung EG. Yun yung EK natin. Nagkasya naman. Okay. So ito yung NMAX. Liyain natin to. Gamit natin yung ito muna makapal. 100 para malihan ng todo yan. Okay. Tapos dito 800. Total malinis naman eh. Papakapitin lang natin yung pintura. Okay. As usual, kailangan natin ng soapy water. Ayan. Sisinan muna natin. So yan, Paps. Niliha ko tong gilid para pag hinawakan mo, pantay na siya. Para hindi na tayo magmamasilya. Tapos pa-primer na lang natin banda rito. So pag hinawakan mo ng kuko, walang sumasabit,
Ibig sabihin medyo pantay na yan. As much as possible, smooth siya dapat. Tapos lihain natin ng buo yan. Ayan, para kumapit yung pintura. Okay, ayos. So tuloy-tuloy lang. Tanggalin natin to. Lasin muna natin isa-isa yung mga fairings nya. Kalawang, oh. Meron tayong kerosene dito. Pinunasan na rin natin to. Sample muna, testing muna tayo. Tirahin muna natin ng primer. Primer gray. Yan. Tirahin lang natin yung mga nalihan natin. Okay, tuyuin muna natin, tapos mamaya natin banatan ng gray talaga. Mag-experiment tayo, Pops. Meron tayong number 17 na hindi masyadong gray. O, try natin kung anong kalalabasan dito. Hangin lang, pero parang okay din. Try natin isa. Pareho rin din pala nung nabili ko. Anyway, sige, okay na yan, at least gray. Gagawin natin dito, Pops. Gray na lahat yan. Gray. Acid gray, parang dark color na lang siya. Okay, buga-buga. Medyo mahangin, Pops, kaya layo-layo mo na buga. Okay, yun na sinasabi ko. May bubbles. Sige, mamaya na yan ulit. Ito siya, Pops, marumi tignan. So, papalitan ko na itim yung seat cover nya, tapos all dark na lang lahat. Tingnan natin kung ano kalalabasan. Parang military MC, motorcycle, ganun. Yung grab bar nya, Pops, yung matte black na lang natin. Ito, sabay ng mga rims, matte black natin yan. Alright, okay, subugahan natin. Okay, buga tayo. Ito na yung finished product ng ating grab bar. Matte black na siya. Napaklas na rin natin tong side dito. So, bugahan na rin muna natin to. Para habang nagbabaklas ng ibang fairings, natutuyo na yan. Nakalas na rin yung pangatlong fairings. Ito na siya. Ito na yung kanina. Second coat na, so ito muna bugaan ulit natin. Yung may bakas kanina ng NMAX, primer gray muna natin para matakpan. Okay, mamaya natin bugaan. Black na lang kasi may overspray siya. So, bugaan natin ito, matte black. Alright, yan na, Pops. Nabaklas na lahat ng fairings nya. Okay, ito na primer na. Tapos ito na lang ang i-finishing ko sa dalawa, tatlo. Then top coat na. Tapos naman sabunin natin to loob, ang dumi, oh. Okay, so far ganyan na siya. Ngayon ko lang napansin, yung kulay niya, kakulay pala ng Fortuner natin. Match. Pops, nabugahan na lahat yung fairings nya. So umubos tayo ng isa't kalahating gray. Ngayon, may konti pa tayong clear coat. So subukan ko ibuga lahat to. Pero kung hindi, siguro mga 1/4 lang ang uubusin dyan. Tapos matte black, bugaan natin yung mga rims nya. Tsaka itong mga to, i-matte black ko na lang yan. Alright, bumili tayo ng pintura pati ito. Tinapos tayo ng matte black Tapos mamamalengke muna ulit tayo ng panghapunan. Ganun na rin ang lumabas tayo Alright, bumili tayo ng tawag dito, salmon. So bounce na tayo, may hapunan na tayo, Pops. Okay, Pops, nakabili na tayo ng flat black para dito. Bugahan natin yan para malinis, saka yung rims. Okay, so bugahan muna natin tong rim, yung banda rito.
ito, gana natin itong rim. Gana rin natin to. Okay, so naitabi na natin lahat ng gamit. Ito na siya. Diyan mo na siya. Kakulay pala ng Fortuner. Kulit eh, no? Ayan, no? Okay. So ngayon, car wash naman natin ngayon. Para yung lahat ng dumi-dumi na yan, matanggal talaga. Ayan, no? Dumi. Ito. Okay. Without further ado, simulan na natin. Ito muna tayo sa likod. Meron pala akong naitatago na side mirror kaya hindi na ako bumili. So binili ko na lang itong mga switches nya kasi ano na eh, faded na eh. Tapos cover ng upuan, front cover, windshield, ano ba? Yan lang muna binili ko. Okay. So ngayon magka-brush muna tayo. Okay, linis na. Pwede nang bugahan uli. Okay. Since tapos naman na to, kupitan natin ang side mirror, which is better. Ito kaya o yung isa. Try natin isa. Ito parang okay to. Sige, try natin to, Paps. Okay. Since tapos naman na to, kupitan natin ang side mirror, which is better. Ito kaya o yung isa. Try natin isa. Ito parang okay to. Sige, try natin to, Paps. Ito na kinabit natin. Meron pa pala ako na itatabi. Yan. Okay na rin. Kahit pa paano. Okay. So kinalas na rin natin tong air filter nya. Order na lang tayo para makabili ng bago. Tapos yan. Sinabong ko na. Ito pintura natin ng matte black. Yung mga maabot natin, brushin na rin din. Para all goods talaga. Balas ko na ng buo. Grabe dumi. Okay. Hindi sinuli yan. Tapos lahat. Tapos dumating na yung ating switch. Sana goods at working. Ito nga lang. Open siya. Mura lang kasi ito eh. Open siya oh. Pasukan ng tubig. Yun lang problema natin dyan. Katulad na ito, sealed. So binaklas na rin natin to para talaga malinis. Meron pa palang ganito, Paps. Itatabi ko. Lagay na rin natin. Okay. Okay. So balik na natin isa-isa. Parang nagmukhang green. Hindi na siya gray. Or yun na siya, Paps. Pag na-i-block natin yung upuan, mukhang mas naganda. Tignan natin. Sige, buuin pa natin. Okay. Ito na yung kalahati ng fairings. The other half. Tapos ito yung grab bar natin. Tingnan natin dyan. Okay. Let's see. Medyo mas malinis na tignan kaysa dati.
Okay, may mga pyesa pa pala ako ng old NMAX dito. Cover. Walang cover. Ito. Palit na lang natin. Meron pa pala akong transparent na NMAX dito. Cover. Sige, palit natin to, Paps. Transparent. Dito. Tanggalin muna natin. Okay. May isa pa. Okay. Yung filter lang ang pangit eh. Order na lang tayo yan. But for the meantime, lagay muna natin. Kasi mas magandang may ganyan kaysa walang filter. Much better. Okay. So palitan naman natin yung switches natin. Meron pa pala isa nito. Okay. So tanggal na, Paps. Lagay na natin isa. Linis na rin natin to. Napakadumi. Para talagang totally malinis yung NMAX natin. Okay. Okay. Pit na. Ito na yung pininturahan natin kahapon. Ganda ng araw ngayon. Okay. Balik na natin dito. Okay. So ito na siya. As much as possible, gusto ko sana magmukhang parang military scoot. Yan. Okay. Mga konti-konti. Wala pa kasi yung order natin na seat cover para makita na yung tsura talaga. Okay. So naglagay na rin tayo nitong domino switch na meron siyang pass light, high-low, tapos on and off ng ilaw. Siyempre, turn signal, busina. Ganun din dito. Mura lang to. Wala pa tong 400 yung pares na yun. Okay, so iwa-wiring na lang ni Mang Jose. Yung ano kasi, yung hazard kasi kailangan i-wiring dito. Hazard switch. Okay. Yan, tapos kinabit na rin natin to. Wala pa yung ating seat cover. So far yan pa lang. Pero so far so good. Okay na. Luminis na. Kumpara naman sa dati. Dumating na yung emblem natin. Isang may pagka gold or yellow ba tawag yan, galing sa Yamaha original parts. Tapos ito yung isa yung chrome lang. So which one is better para maikawit natin? Okay, sige, mamaya sukatin natin kung ano mas okay dyan. Yung para sa ano gauge nya, may green, blue, yellow. So yellow na lang siguro ilagay natin para just in case. Partner nito, sabi rito ganun daw. So pag ganyan ang kabit, isin muna natin ng alcohol. Punasan natin ng tissue na may alcohol. Pala kakalasin to, nasa likod na puti, Paps. Sana walang bubbles. Hirap eh. Ikabit natin, Paps. Tingnan natin. Oh, yellow yellow. Pwede na rin. Okay na din. Sabi mga Paps, dumating na yung mga orders natin. Ayan. So may sasalpak na natin sa NMAX. Matatapos na rin. Tara, i-unbox natin. Yung isa, yung auxiliary. Okay. Okay, so ito na yung front windshield. Front shield, pero parang brown, hindi naman black, pero okay na rin. Isa wala. Ganda dito may ano, may tornilyo. Okay. Ito naman seat cover. 2020 NMAX sabi. Oh, ito pala siya. Pwede na rin. In-expect ko ganito eh. Pwede na rin yan. Air filter NMAX V1. Ayan o. Okay. Pwede na ikabit ito bukas. Medyo gabi na kasi. Dilim o. Bukas na lang natin kabit. Alright. Alright, ito na Paps. Hirap pala magkabit. But anyway, nakabit na rin.
Okay. Salpak na natin. Okay. Last. Yeah. Yes. Natin itong upuan. Yun, no? Mas okay na. Black na kasi. Okay. Bumagay na. So, bukas, darating si Sir Jose. Wiring na lang ng ating switches. Tapos, all goods na yan. Okay, dumating na rin yung mga lahat ng pyesa natin. Alright. So, kabit na rin pala muna natin dito yung filter. Okay. Dumi kasi. Grabe sa dumi. Kita natin ito. Okay. Yun, oh. Matatanaw pala sa loob yung filter. Kapag malinis pa. Kasi kanina black na eh. Wala na. Kumukulay na rin siya. Alright. So bukas na lang tayo. Kabit na natin tong Paps emblem niya. Ito yung stock na emblem niya. Binaklas ko lang. Tapos meron akong extra 3M na yung manipis. As in sobrang nipis lang siya. So yun yung ginamit kong pandikit. Yan. Okay, so lagyan natin tong isa pa, tapos dikit na natin. Okay, meron naman tong may bakas pa ng NMAX dito. Yan na. May punasan natin na alcohol, Paps. Saan ba yun? Saan ang N? Okay. Ayan, oh. Tama ba? Tama naman siguro. Okay, yung N, no? Hindi makita sa camera pero dito nakikita dyan. Yun, okay. Ayan, nasave na natin yung emblem ng NMAX. Okay, so ito yung mga LED na aftermarket na nabibili ng mga signal lights. Yung isa kasi, ito, ano na yan, pundido na isang ilaw. So ang gagawin natin, bubuksan natin. Titignan natin kung anong magagawang solusyon. So kasi pag binuksan mo to, ayan, may clippings diyan, isa, dalawa, naka-clip lang 'yan. Tapos may tatlong tornilyo rito, isa, dalawa, tatlo sa likod. Okay. So pag binuksan mo na to, natin na. Okay, ayan, nabuksan na. Ito, yung tornilyo na nasa likod, para dito 'yan. So, ngayon, ito yung LED niya talaga. So, ito yung kakalasin natin. So, pag kinalas natin to, ayun. So, nakalas na. Ito yung ilaw na yan. Ngayon, syempre, hindi ka na mapaglagay ng peanut bulb dito, no? Kapag nakalas mo yan. So, meron tayong biniling peanut bulb na socket. Ano lang yan? Parang 15 pesos lang isa. Okay, so take note. Yung blue rito, wala nang connection yan. Ang kukonect nyo lang, black and yellow. Okay. So ngayon, puputulin na natin to rito. So tingnan natin ha. Ito yung ilaw kasi niyan eh. Signal. Yan siya. Sobrang liwanag. Oo, kaso wala. Kundi doon ay kabila eh. Yung gagawin natin, putulin na talaga yan. Putulin na natin dito. So ayan. Inalis ko na yung blue. Wala namang connection yung blue. O yan. Okay. So natanggal na to, diba? Gawin natin, ito, discarding malupit. So, lulusutan na lang natin ng parang bulb yung socket niya sa caps. So, dito naman, ang color coding niya, red and black. So, syempre, red, positive, black, negative. So, dito natin ilalagay yung negative. Tapos ito, since yellow siya, dito na yung pula. Ganon. Okay. Actually, naiikot naman eh. May-iikot siya. Okay. Kunin ko ng Phillips screw. Tanggal na. Diba? Okay, so ang gagawin natin, papasok natin to sa loob. Patalikod. Dito. Pasok yan for sure. Parang sinukat. Diba? So ngayon, bago natin ipasok yan, kanain muna natin. Ilalagay din natin kasi itong double contact. Signal light slash park light. Okay. So yan, Paps, tinape muna natin yung positive kasi baka madikit sa bakal, mag-short. Okay, so testing tayo. So ito yung double contact na sinasabi ko sa inyo.
yellow and white. So yung white, yun yung gagawin natin park light later on. So yung signal light muna. Pops, nagsisignal na siya. So i-connect naman natin ngayon yung park light. Okay. Siyempre gamit tayo ng test light. So yung test light, ilalagay mo lang dito sa bakal. Kahit saan bakal dyan, basta may bakal dyan. Yun ang magsisilbing ground natin. So bakal yan. So ngayon, i-on natin yung ignition. Titignan natin kung saan yung iilaw. Pag umilaw to, yun yung positive. Doon tayo magkoconnect ng park light yan. Yan yung wire na yan. Yung park light, yan. Ito yung park light. Ito yung connection ng park light kasi yan yun. Yan. Ito yan. Susundan nyo lang. Yan yung connection ng park light. Ito yan. Dumiretso rito. So yung brown, doon kayo magkoconnect nito. Itong puti na galing sa sa double contact. Para pag nag-switch kayo, yan, litin natin switch tayo. Yan yung magti-trigger ng ilaw nito. Ng park light. So yan, naka-park light na, Tapos signal light tayo. Yan, saka siya magsi-signal light. Kapag naman nangyari na halimbawa sinaksak nyo to, tapos nag-signal light kayo, puti pa rin yung magbi-blink, baliktarin nyo lang. Yun. Nagkakabaliktaran kasi minsan yan. Ito na pops yung isa na kabit na natin. So gagawin natin sa kabila. Ganun lang yung proseso. Binalik na natin. Ano lang yan, may mga clip lang dito na yan. Yan yung clip. Okay pops. Naikabit na natin yung isang ilaw rin dito na double contact. So kompleto na siya. So ulitin ko lang, the reason why nagkabit ako nito, ito, ng ganito, kasi since nagpalit na ng LED yung dating may-ari, nabili ko lang kasing ganyan, iba yung socket niya, diretsong kuryente na. Saan ba yan? Ito siya, ganyan na yan, diretso na yan. So wala siyang socket ng T10 na valve, so pinalitan ko lang yun. So sa mga stock, nakaganyan na yan, naka-T10 na valve na yan, automatic. So ang gagawin mo lang, bibili ka lang ng double contact na ilaw, yung kanina nga pinakita ko. Yan. So yan, naka-park light na siya. So kailangan kasi natin additional visibility kapag especially motor tayo. Huwag naman sobrang liwanag, basta lang nakikita tayo. Yan. So yan na, naka-park light na siya, tapos signal. Ayun signal tayo sa kabila. Ayun okay. So, ganun lang kasimple mga pa. Ilaw nga tayo. Ayun Ayun white, high, low. Okay. Tingnan natin. Auxiliary light. Paano kaya mag-wiring na yan? Okay. Yan ang pag-usapan natin ngayon mga paps. Although, naikabit ko na, tuturo ko na lang kung paano nyo ikakabit gamit ang relay. Tsaka fuses. Okay. So, ganito lang. Pasimplihin na lang natin para mabilis. Okay. Etong relay kasi may number to Yeah, hirap alisin Yan. Okay. So ito, take note mga paps pwede kayong magsulat para kung sakasakali man medyo hindi nyo maguguluhan kayo kasi wiring na magulo talaga. At least masundan ninyo. Okay. Napakasimple lang na to. Okay. Muna tayo sa number 30. Number 30. Yan. So pag tinignan mo yung number 30, susundan mo lang dito kung anong kulay siya. So dito sa akin, yung number 30 is kulay pink. Depende yan sa relay na gagamitin nyo. May ibang relay na iba ang kulay ng number 30. Basta yung number 30, lalagyan natin ng fuse. So yung number 30, dadaan mo rito. Okay? Tapos, yung kabilang side ng fuse nya, yung kabilang wire, ito. Yung kabila. Dire-diretso yan. Dire-diretso doon sa positive. Nakakonekta yan hanggang doon sa positive ng battery. So discardin nyo na paano yung padadaanin. Tapos siguro at least mga 10 amperes pwede na yung fuse dito. Okay? Susunod naman natin is yung number 85. Napin natin 85. So ito yung negative, number 85. 85. Ito. 85. Yan, ito. Itong parang green. Diretso yan doon sa negative ng battery. Diretso hanggang doon. Okay. Tapos, number 86 naman, didiretso yan. Nilagyan ko na rin ng fuse. Ito yan. Fuse, didiretso yan doon sa ignition ng inyong mga motor o kahit anong motor pa yan. Ito sa NMAX, ignition ng NMAX. Which is kulay, ito parang kulay ano siya.
brown. Ayan, brown din siya. Yung ignition, diretso. Para kapag nag-switch ka, doon lang siya magti-trigger na iilaw yung yung ating auxiliary light. Okay, yung number 87 naman, normally, meron sa gitna, meron dito 87. Pagsamahin nyo na yan. Ito, kulay black, tsaka kulay white yung 87 sa akin. Dumiretso siya sa switch nitong domino switch. Itong number 87, pagsamahin nyo na yan. Litin ko blue, white and black. Kuha kayo ng wire, diretso sa switch ng domino. Yan, yung kulay pula, yan yung switch niya. Yan, okay. Diyan siya i-connecta. And then, yung black, tsaka yung yellow, it's either high or low yan. I-connecta nyo naman dito sa high and low nito. Dito sa connection nito, high and low. Kung magkabaligtad man, halimbawa yung high, yung low na sa dilaw, pagbaligtarin nyo lang, depende kung anong gusto nyo high and low, yung yellow o yung white. Yun lang. Tapos yung negative nito, kasi 3 wires kasi meron tong tong auxiliary light. Yung negative niya, i-connecta nyo sa negative ng itong number 85, nakakonekta siya dyan. So ganun lang siya kasimple. Dagdag na rin natin na kaalaman. So kung gusto ninyong isabay yung busina ninyo sa auxiliary light, halimbawa sa yellow or sa white mo siya isasabay, depende na lang. Kasi ito yung connection yan. Itong yellow, ito yung yellow na ilaw. Itong pula, ito yung white na ilaw dito sa auxiliary light. Okay? So ngayon, kung gusto mo isabay yung busina mo, habang bumubusina ka, umiilaw to, depende kung gusto mo sa yellow o sa white. Ang gagawin mo, hanapin mo yung number 87 dito. Sa case nito, yung fuse yung relay ng relay ng busina pinag-uusapan natin. Relay ng busina, ito yung number 87 niya. Sa case nito, yellow and black yung color niya. Dito naman sa 87 nito, yung isa, yung sa relay ng ng auxiliary light natin, black and white. Basta hindi na malagay yung color coding, basta makita nyo lang kung nasan yung 87 yan. Yan, actually magkasama na yan. Kuha ka ng wire, diretso mo doon. Idiretso mo doon sa sa yellow or sa pula ng iyong ng auxiliary light. Yung pula kasi yung high, yung kulay puti yun, yung yellow, yun yung kulay dilaw na ilaw. So ako tinap ko sa dilaw. Ayan, tas gamit kayo ng diode. Ito yung diode. Yung diode is 6 ampere. Yan, okay. Tapos ito may may direction. Kung nasa yung silver ng diode, yun yung nakadiretso doon sa sa auxiliary light ninyo. Yun yung halimbawa yellow o sa white na wire. Yan yung nakadiretso. Tapos itong itong walang silver, syempre yan na lang yung pattern. Ito yung nakadiretso doon. Yan, diretso sa number 87 ng relay ng busina. Yan kasi yung parang switch niya. Kapag nagbusina ka, busina tayo. On natin ha. Yan. Kapag nagbusina tayo, yan. Yun. Ganun siya. Okay. Okay. Ito na, Paps. Okay, kakabit na natin. Nabubuo na natin. Hanap ako yung nandito. Cover ng flare. Alam ko meron ako yan. Okay, buuin na natin. Medyo magabi na. So nakabit na natin halos lahat except yung mukha niya tsaka tong visor. So kabit na natin para makita natin itsura, Paps. Okay, yan. Ginawa na rin natin gray. Alright, kabit. Kabit na lahat. Okay, final touch. Itong ating visor. Kabit natin. Ayun. Okay. So yan na itsura niyan. Bigyan na natin ng sticker. Meron tayong chrome black, gold black na emblem. Kaya mas maganda. Yan, kabuuan niya ganyan. Itong chrome. Okay, ganyan siya. Chrome black.
Itong gold badge. Pwede siguro gold para may contrast. Right Pops, ito na yung budget meal NMAX setup natin. Okay, so ang ginawa natin dito, ito nagpalit tayo nito. So less than 500 lang yata yan. Tapos ito may dati na ako itong transparent na cover ng air filter. Tapos yung air filter, yan yung pinalitan natin. So less than 300. Tapos pintura, nakasabi natin lahat-lahat, yung matte black tsaka yung gray, sabi natin naka-4 o 5 pintura tayo, lahat-lahat na yon. I-multiply nyo by 130, 150, parang ganun. Okay, tapos nagpalit tayo nitong cover o yung plastic, ay naglagay tayo ng plastic cover sa gauge natin. Tapos ito may dati na tayong manubela, dati tayong side mirror tsaka itong cellphone holder, yan dati na rin yan. Okay, and then ito pinalitan natin yung switches nya with hazard, high low, tapos yung pass light dito, palit natin yan. Tapos nagpalit tayo ng ito, nilagyan natin to less than 700. Okay, tapos nagpalit tayo ng socket dito, less than, sabihin natin 200 yung socket na dalawa, plus yung bulb na LED na double contact, less than 200. Okay, plus sticker less than 100, I mean 150. Okay, so may nakalimutan tayo, meron akong stock dito na ganito eh. Kung wala man may aftermarket, alam ko yun, hanapin ko. Okay, so tuloy natin yung vlog natin, tapusin lang natin na dyan. Eto Pops, nakakita ako. Buti na lang alam ko may tinatago ko nito eh. So lagay natin dito papi, para all goods. Okay, so ito na ulit yung NMAX natin papi. Okay, yun na siya. So yun, nakita ko yung muffler cover, nilagay na rin natin. Yan, nakabuhay niya. Dati ang dungis tignan, ngayon kahit pa paano luminis na, nagkaroon na ng dating, pinalitan natin. Okay, so yun, pintura. Basta suma total, gumastos na ako dito, kulang 3,000 more or less, mga ganon. Pero okay na siya, ang linis na niya. So next, rehistro na lang gagawin natin. Alright, yun na Pops ang ating project NMAX. Ito na yung budget multipid NMAX natin. So yeah Pops, kung meron kayong natutunang diskarte na tipid tips, dating gawin, like, comment, share, and subscribe, and Papi Power.